His peace in every season, sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices to His name. In His name, word till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Word till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for you. Word till Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Word till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinanggan ako mga kiksunan, muli pa usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning langyuton usab ning ato ang tulumanon sa Baskol Lesson Review nga gisabak kini sa tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa Baskol Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Baskol Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suito karon lesson number 8, The Power of Christ Resurrection. Sa samang pagi, kauban na to karon si Brother Chumar Sunggali. Daghang salamat, Pastor. Daghang salamat mga igsoon sa inyong makanunayang pag-abang, pag-atang na itong programa. Labi na yun kaninyo nga nagatan-aw nining takna sa itong Facebook Live. Hinaot ka mo magapabilin ug ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Okay, so sa pagpadayon mga pinangga na kong mga kapamilya, kaigsuunan, sa itong mga GDL kung Group Discussion Leaders, mga Sabbath School Class members, Yes. sa tibuok kalibutan nga diin kutob naabot ang circulation ini nga live broadcast, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa pagsugod dili ta maglangan, atong hangyoon ang balang espiritu, ang presensya sa Dios sa kanimo kanako kanatong tanan. Atong hangyoon si Brother Chumar sunggaling sa pag-offer sa prayer. Magampo kita. Dalaygon og silimbaho na Dios nining takna Ginoo kami nagapasalamat nga diin ikaw naghatag na usab ka namo og higayon. Makatuon kami nining mga pulong pinagi sa leksyon ikaw lamang Ginoo magapanalangin. Kaalam nga langit nun among masabtan og makinabuhian kini mga pulong among mapatalinghugan. Kining tanong ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, lesson number 8, the power of Christ resurrection, pagkabanhaw ni Hesukristo. Ang ato memory text, Sa 1 Corinthians 15:14 to 17 tulo ni ka verses mga igsoon. Sumala pa din nag-ingon if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Okay, thank you very much. Matod pa kung si Kristo wala na banhaw, ang atong pagwali walay sulod, empty, no? Sa to kenos. Sa record. Greek. Unya ang inyong faith, atong faith, wala banhaw si Kristo, the same empty. Si Kristo wala na banhaw, ang atong pagtuo futile, mitaos. Then sa Griego, then you are still in your sins. Kaya walay kapasayloan sa mga sala nga nahitabo. Kabalo mo mga pinanggan ako mga kapamilya, kaigsuunan, nga nagsubaybay karon, nga nag-uban sa tuang tulumanon live, o nagapaminaw sa tuang broadcast sa radio.
atong nahibaw-an nga hangtod sa panahon ni San Pablo gani hangtod karon. Naa gihapon kana nga mga pagpanguna-una. Yes, we believe nga ang tao mamatay, ang tao mapukan ngadto sa kamatayon, matunaw iyang lawas hangtod muuga mahimong abog o maipon sa yuta. But the problem is dunay another belief ang tao about the soul situation may tungod sa kalag nga diin nagpadayon ra gyapon sa pagkinabuhi sa atong panahon karon. So tungod di ana nga doktrina nga ang kalag buhi ra gihapon, ang posisyon sa mga Kristohanon o sa mga pagano nga ni puyo ni sagol sa mga Kristohanon, di na kanila ma-appreciate ang pagkabanhaw. Di na ma-appreciate kay ngano man what for nga buhi ra man day gihapon bisan patuod o kini siya namatay. Kabalo ka ang doktrina sa yawa mga higala, you shall not surely die. Nya kay namatay man gyud, dili ka siguradong mamatay. Nya kay namatay man gyud, so he's going to impersonate the person to let them believe nga buhi lang gihapon ang tao. And that is a pagan belief. So, para mabara ang kamatuoran nga dunay pagkabanhaw pinagi kang Kristo. Busa mga kaigsuonan, kana nga pagkabanhaw ato nang taksip-taksipon anam-anamon tanak karon. Kay mahitabo mga igsoon nga mo ning giingon sa balang kasulatan sa ato memory text mismo na mahimong walay pulos kining ato mga pagwali. Sa ato mga tun-anan karon pagatun-an karon din Pastor Tulo ni kabahin una mao ang the resurrection of Jesus, ang pagkabanhaw ni Jesus. Di nato maisgutan ang history o ang account sa balang kasulatan mahitungod sa pagkabanhaw sa 1 Corinthians 15:1 to 11. Tungod kay mag-focus man tanan sa chapter 15 sa Korinto ato ang pagtuon. The consequences of Jesus' resurrection. What if Christ had not risen from the dead? Unsa may mahitabo mga igsoon kung wala siya mabanhaw? 1 Corinthians 15:12 to 19. And what guaranteed the resurrection? Sa 1 Corinthians 15:20 to 34, ikatulo mo ang atong pagkabanhaw mga kaigsuonan. Di nato maisgutan with what body will be or will we be resurrected sa unsa nga lawas. 1 Corinthians 15:35 to 49 og maisgutan usab nato mahitungod sa when will we be resurrected. Kanos man ni mahitabo ang pagkabanhaw mga igsoon. So imong isgutan ka na pastor nga ang mga taga Corinto tinuod nagpuyo sila sa nagkalilaing sa usa ka syudad nga lahi-lahi og mga ideas about life, and apan ang ilahang traditions or ilang culture didto gihapon nagagunit sa ilang naandan kaniadto mahitungod sa Greek philosophy or Greek culture. That's why nalibog sila unsa ang buot ipasabot ni San Pablo mahitungod sa ginatawag nga pagkabanhaw tungod kay nagtuo kaniadto ang mga tao mahitungod sa immortality of the soul ug ang kalag naa sa sulod lang sa lawas sa tao na murag piniriso. So sudlanan lang ang lawas. So pag panahon nga mamatay ang lawas, naa lang po'y naay mga panghuna-una usab nga mabalhin ba siya sa lain nga lawas or maglaroy-laroy lang siya sa palibot. Inga na ang tinuuhan kaniadto. That's why si San Pablo sa nag-reveal niining pagkabanhaw, didto nag-start siya sa history jud mismo para mas naay concrete nga evidence nga iyang gusto ipakita sa katawhan mahitungod niining pagkabanhaw. 1 Corinthians 15:3 to 4 ningon siya, for I delivered to you first of all that which I also received. Kung unsa ang iyang nadawat, ang iyang iwali mao ang iyang nadawat, that Christ died for our sins according to the scriptures. Meaning nagtudlo siya balik ngadto sa mga sinulat kaniadto, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Naggikot lang ninyo mga igsoon sa mga sinulat kaniadto kadtong mga nagsulat mahitungod sa kinabuhi ni Jesus nga kauban usab ni Jesus Christ.
sa panahon sa iyang pag-ebanghelyo nini nga kalibutan. Before addressing the doubts the Corinthians had about the resurrection, Paul reminds them how the gospel works. Gusto nila ipasabot mga kaigsunan tungod kay si Jesus Christ ang sinugdanan niining mensahe, siya dapat usab ang katapusan niining nga mensahe. Kung inyo makita din ha, it is preached, giwali ng mga kaigsunan, and it is received. Nadawat na, one perseveres in it. Kinahanglan magpabilin lamang niini nga paglaom mahitungod nini nga resurrection or kini nga gospel, kini nga buhat, o ang tumoy nini mga igsoon or ang sunod nini mahitabo adunay ginatawag na salvation is obtained. Na dawat na nila mga kaigsuonan ang kaluwasan. So kini nga kaluwasan mga kaigsuonan, wala nilaing ginatudlo nga kinabuhi kundi didto ni tanan nagatudlo sa kang Jesus Christ. Tungod kay siya ang source ni ining salvation nga ginapasabot ni San Pablo. And what is gospel is preached? So 1 Corinthians 15:3-4, Christ died for our sins. Mao ang ebanghelyo mga kaigsoon, mao ang gospel, mao ang mensahe, ang pagpakamatay ni Jesus Christ sa kanatong tanan para sa pagwagtang sa sala. And Christ was buried. Tinuod, gilubong siya mga igsoon. And wala natapos din ha ang maong history sa pagpadayag ni San Pablo. Wala na human nga diha ra kutob sa kamatayon. Kundili, Christ rose again on the third day. Si San Pablo, siya kita. Wala gani kayo siya kaapas. Man siya dito, pero tungod kay personally niya nakitaan si Jesus Christ sa usa ka panan-aw dito sa Damascus. So na-confirm niya na kadtong gisulti sa 500 ka mga tao nga nagsulti, nagpamatuod, nga nakakita sila. So na-connect the dot ni San Pablo nga tinuod to ilang ginasulti. Kaya gani sa panahon nga nagwali siya, matod pa niya, doon ay 500 ka tao nakakita nga nabanhaw si Kristo. Gani, some of them nangatulog na, nangamatay na, some of them buhi pa, naa pa sila karon diri, nagpakig-uban pa kanato. So meaning, si San Pablo kanang yes, personally na-encounter niya si Jesus Christ, pero wala gyud mawala ang kanang gitawag o kanang human instrumentalities nga nag-inform kang San Pablo. So sa ato pod karon nga panahon mga kaigsuonan, doon na po'y dili pod mawala ang human instrumentality nga ikaw suguon sa Ginoo, gamiton sa Ginoo para maoy mo share, musulti sa mga tao mahitungod sa mayong balita. Plus, personally, ang tao maka-encounter kang Jesus Christ. So, duha mga kaigsuonan, aron ang tao mutuo siya nga tinuod ang maayong balita. First, siya mismo maka-encounter kang Jesus Christ. Second, dunay gamiton ang Dios sa pagpamatuod ngadto di anak nga tao aron siya makaila kang Kristo. The same with you. Personally, by faith, na-encounter nimo si Jesus Christ. Sama kang San Pablo, although you were not there. Wala ka dito sa kamatayon ni Kristo, wala ka dito sa pagkabanaw ni Kristo, pero personally, na-encounter nimo siya nga buhi, dili siya patay. Dili siya patay. So, plus, ang testimony pagyud sa mga tao nga personal nga nakakita. So, diya mga kaigsunan, masabtan na to ang proseso sa pagpahibalo may tungod kang Kristo. Mao pod ang gipaila dinhi sa atong leksyon mga igsoon. Even si San Pablo nga somehow gitawag siya di abortive. Kanang sayo kayo para sa iya nga tawagon siya nga mensahero sa Ginoo, apostoles siya sa Ginoo. Pero gipadayag sa iya ni Jesus Christ personally ang mahitungod sa salvation. That's why gipaila-ila niya si Jesus Christ ngadto sa mga katawhan, labi na dito sa mga hintil. Dali lang ano lang kayo gusto klarohon. Ang 12 apostles, dili to sila apostles, they were called disciples. Because personally, nag-follow sila kang Kristo, nag-uban sila kang Kristo, they were disciples. Pero at the same time, they were sent. That's why they were called apostles. Si Paul pod, nahimo siyang apostle because he was sent. Idadala siya mga kaigsunan. And he became a disciple also tungod kay he followed Jesus Christ. Amen. Nagpadayon din yung mga kaigsuonan mahitungod
human sa pagpadayag ni San Pablo sa history na background ni ining ginatawag na salvation mga kaigsuonan or sa resurrection I mean. Naay mga pangutana mahitungod kung unsay mahitabo sa tao kung kung wala na banhaw si Jesus Christ. Sumala pa sa atong leksyon mga igsoon, tinuod mahitabo nga si Jesus Christ perfect or righteous, perfect, and also nahimong savior sa panahon nga buhi siya. Nahi nga na thinking mga kaigsoon. Apan, human nga namatay siya, nahuman na pod ang maong paglaom kung maora man kotob ang process or diha raman kotob ang proseso sa kaluwasan mga kaigsoon. But wala na human diha, wala na tapos diha mga kaigsoon ang history. Kundili nagpadayon ngadto sa iyang pagkabanhaw ug ngadto sa atong panahon karon. Maong dinhi sa 1 Corinthians 15 verse 14. Mao ni ato ang memory text. If Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Walay pulos mga kaigsunan, walay sulod ang ginatawag nga pagmensahe. Walay meat mga kaigsunan sa mensahe nga gidala sa mga disciples kaniadto ug sa atong panahon karon. Gi-mention mo gana pastor may tungod sa kenos katong sa Greek word sa ginatawag nga empty or ginatawag nga void is empty, physically or literally and figuratively empty siya mga kaigsuonan. And sa 17, kung diretso ka sa 17 verse 17, Matayos, meaning an empty or that is useless, walay pulos mga igsoon. Why? Po sa kenos. Pare-pareho lang. Pero ang may tabo ba nga kung walay Jesus Christ sa atong mensahe di ay mahimong walay pulos gihapon. Mao ni sama sa atong gisgutan last week nga bisan pag unsaon nato sa kabaga sa atong mga pagwali, kataas sa pagwali, kadaghan sa gustong iwali pero walay gugma mahimong walay pulos. So kung si Kristo wala mabanhaw, matod pa ni Paul, our preaching is empty. 15 verse 14. Unsa pa ang our faith is also empty. Then we are false witnesses. Baka kang atong pagpag-witness. Our faith is futile. Futile meaning walay pulos. We are still in our sins. So mga higalag kay igsunan, kung tinuod man nga si Kristo wala na banhaw, walay pulos ang atong pag-ibanghilyo karon. Walay pulos ang atong pagtuo, walay pulos ang atong pagpangalagad. Pero tungod kay nabanhaw man si Kristo, dako kayo kapuslanan ang atong pagtuo. Amen. Dako kay kapuslanan ang atong pagwalis ng balita. Dako kay kapuslanan ang atong paglaom. Dako kay kapuslanan ang atong pagsalig nga dunay kaluwasan. Gipasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Amen. Maong human mga kaigsoon sa kamatayon ni Jesus Christ after sa human sa tulok adlaw nga nabanhaw siya, nagpaila pod ni mga kaigsuonan nga aduna kitay manluluwas nga buhi. We have a living Savior. Buhi hangtod karon mga kaigsuonan, meaning ang ginawali usab nato mga igsoon, buhi usab, meaning makahatag og kinabuhi usab ngadto sa mga katawan. For this reason, the gospel makes sense, so does our faith. Mao usab ang pagtuo nga atong nakaplagan buhi mga igsoon, dili patay. And we are faithful witnesses. Our sins are forgiven and the dead in Christ will live again. Tinuod mo agi og kamatayon ang uban or ang uban kanato, but adunay ginatawag nga pagkabuhi pag-usab mga kaigsuonan. Ang unsay garantiya ni ining resurrection or kining pagkabanhaw mga kaigsuonan kanatong tanan karon nga panahon nganong kinahanglan masabtan gyud nato ni mga igsoon tungod kay nag-exist paghapon ning mga thinking or theory mahitungod sa pag-erase sa ginatawag nga salvation pinaagi sa dili pagtuo nga adunay ginatawag nga resurrection mga igsoon. Maisgutan nato naon nya dinhi nagingon the first fact guaranteed by the resurrection of Jesus is that those of us who have accepted the plan of salvation from Adam to the end of the world, if we die, we will live again. Kaniadto dunay nagtuo na mga magtotoo kaniadto nga nangamatay na
natulog ni pahuway na mga kaigsuonan, but na dunay resurrection na ginatawag. So nag-ingon din sa Corinthians 15:20, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Nahimo siyang kinamaguwangan, meaning siya ang nahimong example sa tanan. Adunay kamatayon apan adunay pagkabanhaw. Ako gaya sa nagtuon ko karon nga week mga higala. Na feel nako nga tinuod gyud kung wala gyoy kasiguruhan nga si Kristo na banaw, but pasabot dili tenor nga nabanaw. So walay pulos atong pag-exist ning kalibutan. Amen. So kini kalibutan na natay kasiguruhan nga naman no matter what, just like with Jesus Christ, we shall be resurrected too. So mabanhaw pud ta mga kaigsunan. So ang iyahang pagkabanhaw mo'y garantiya nga kita pod maka dunay pulos ang atong paglaom, dunay pulos ang atoang pagtuo diha kaniya. Human niining pag-isut mahitungod sa resurrection mga igsoon. Si Jesus Christ nagmadaogon gikan sa kamatayon. And Jesus will have conquered all his enemies. Ang tanan nga kaaway mga igsoon gidaog ni Jesus Christ. And then Jesus will subject everything to the Father so that God may be all in all. Nga para ang tanan kanato mga kaigsuonan ang Ginoo na ang maggunit nini, magiyan nining tanan and in control nining tanan nga situation nga atong ginalabang karon mga igsoon. Ang atong Ginoo nga buhi mahisama usab siya nagmadaogon sa kamatayon atong experience po ni mga kaigsuonan. So dili unta ta magtan-aw lang sa atong panahon ka dinhino diri ra kutob. Kun dili magtan-aw ta sa unahan, magtutok ta kan Jesus Christ. Kaning atong pagwali sa may balita mga kaigsuonan. Dunay kasiguruhan Amen. tungod sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Yes. Ikaduha, ang atong pagkinabuhi diha sa mga prinsipyo sa balaang kasulatan, dunay kasiguruhan. Pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Sa tupa, dili ka makaingon nga walay pulos ang atong pagwali, walay pulos ang atong pagbinuutan, pagtuman, pagsunod, pagdawat ni Kristo nga personal manluwas, di ka makaingon nga walay pulos. Naay pulos ka ng tanan, kay gigarantiyahan ka na sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Amen. Ang kining 1 Corinthians 15 mga igsoon, nag-focus ni may tungod sa nahitabo nga usa kini ka bugat kaayo nga mensahe sa matag usa kanato tungod kay nagtudlo kani may tungod sa pagkabanhaw. Og sa future or kining mga garantiya ngadto sa unahan, Paul gives us two guarantees that affect our daily lives. Ang atong matag or adlaw-adlaw nato nga kinabuhi adunay ni kalambigitan mga igsoon mahitungod sa ginatawag nga resurrection or ang garantiya diha sa pagkabanhaw. It is worthwhile to preach the gospel even it is involves suffering or danger. Dili nagpasabot mga igsoon nga sa panahon nga mo follow ta kan Jesus Christ walay maagihan nga mga pagsulay amidst mga igsoon sa suffering or sa danger adunay ginatawag nga usaning worthwhile mapuslanon, tama ba? Or mahinungdanon or mapuslanon mga igsoon. Second, every now and then of course kay meaning gusto ipasabot sa atong author mga igsoon sa atong lesson nga sa matag adlaw gyud kinabuhian ang pagbitbit ni ining gospel. Sa Corinthians 15:33-34, it is worthwhile to live a life consistent with biblical principle. So dili lang di ay Sabado lang ka mahimong magbitbit sa imong prinsipyo nga gikan sa balang kasulatan, kundi every now and then. So lifestyle mga igsoon, daily living ni mga kaigsoonan, ang pagbitbit sa prinsipyo isip nagadala sa mensahe nga mao ang pagkabanhaw, mao ang kinabuhi ni Jesus Christ. With what body
or kini nga resurrection alang kanato human nato misgotan ang kang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Mahitungod usab sa atong pagkabanhaw mga igsoon ato ang hisgutan dinhi sa 1 Corinthians 15 verse 42. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. Si San Pablo din gikumpleto niya pastor ang iyang paghisgot mahitungod sa pagkabanhaw. Nagistorya mahitungod sa mga tanom, agricultural, naghisgot mahitungod sa physical, and naghisgot mahitungod sa even the astronomical nga illustration. Gigamit niya mga kaigsuunan para masabtan sa mga katawan tungod kay kaniadto sa Greece or sa Greece. Naa ni tanan nag-exist nga principle mga igsuon. So, first, iyang pagpasabot din sa our analogies about the resurrected body. Kining ato ang lawas. Plant bodies ang iyang pagpailaw na una mga kaigsuonan. 15. Liso. Acid is on. Gitanom ang liso. O gipugas ang liso. A cereal is harvested. Ni bunga mga kaigsuonan, gi-harvest. And God gives each plant the body He wants. Ang punto diha nga ang seed gitanom, Mm. nalata, di na siya seed. Tanom na siya. Di na siya seed mga kaigsuonan. Anya, human ni grow. So katong iyahang dating anyo, nawala na to. Napulihan og bag-ong anyo. Nabulihan og bag-ong dagway. So, mo ni punto ni San Pablo. So, kung ato imagine nun mga kaigsoon sa panahon nga gibutang na to ang gipugas na to ang usa ka tanom o usa ka liso, wala na tay ato ang kalambigitan diha oy. Wala na tay ato ang effort nga kita mo porma sa tanom, unsa iyang dagway pagkasunod mahitabo sa pagturok niya. Ang Ginoo naghatag niya ng tanan. Ang farmers doon ay siya trust. Oo. Doon ay siya pagsalig nga, katayang gitisok, mayroong balata to dito, maduno to dito. Pero Ginoo na yung magpatubo. The same po sa ato ang mga kaigsuonan, we need also to exercise the trust, the hope, nga ang ato mga minaharas kinabuhi ni pahulay na, atong nga nagsalig kang Kristo, ato silang ilubong, malata to siya dito, din dili nato atong effort nga mubanhaw siya Tinod. ngadtos kinabuhing walay katapusan. Amen. The physical body mga igsoon sa 1 Corinthians 15:39, dunay lawas sa lalaki or men's body or sa tawo nga lawas, and also nay lawas sa mananap, nay lawas sa isda, nay lawas sa langgam mga igsoon. Kini silang tanan mga kaigsoonan, nag-exist ni sila ug mamatay man sila mga kaigsoonan, ang Ginoo mao'y naghatag kanila sa kinabuhi ug ang Ginoo sab mahibalo sa pag-uli sa kinabuhi sa tao. Heavenly bodies, even the heavenly bodies mga igsoon, kining mga planets, the satellites or ang mga bituon, even the galaxy mga igsoon or ang universe nagpadayag sa glory or sa ilang glory nga gihuptan nga ila pong gikuha gikan sa glory sa magbubuhat nga mao si Jesus Christ. The glory of the sun and the glory of the moon, the glory of the stars, in each one his own glory. Ipagkasama po ni San Pablo nga dunay pila to ka klaseng flesh, Upat. flesh sa tao, sa langgam, sa animals o sa fish. Iyang gi-emphasize ganun na po yung flesh of Jesus Christ human siya nabanhaw. Yes. So, ang ato ang lawas sa mga kaigsuonan, madunot man ni siya, hindi kadunot ani niya, mabanhaw nga tos kinabuhi nga bag-o, lawas ka di na madunoton, o kana nga lawas mga kaigsuonan, sama sa glorious body ni Jesus Christ. Amen. What is the difference between the present body and the resurrected one mga igsoon? Kining atong pagkabanhaw, unsay kalahian ining lawas karon nato o ang lawas sa kinabuhi or ang lawas sa pagkabanhaw? The current body kaning atong lawas karon corrupt. And also dishonorable and weak and animal. Tungod kay malata, mamatay, meaning dili mulungtad mga kaigsuonan. The resurrected body kanang lawas unya sa pagkabanhaw is incorruptible mga igsoon. Puno sa himaya, glorious, powerful, and spiritual mga igsoon. Kini tanan na illustration nagtudlo ni balik dito sa kinabuhi ni Jesus Christ. So sama gyud mga igsoon, wala gyud kalainan mga kaigsuonan. So ang kinabuhi or ang physical body nato karon
is different from the body kung sa celestial body nga gihatag or giandam sa Ginoo subtag usa ka nato. Adam had an earthly body. Si Adan mga kaigsoon daw nay kalibutanon o tawhanon nga lawas. But the second Adam, referring to Jesus Christ, a heavenly one. Langit nun mga igsoon, in the resurrection, our body will be transformed into the likeness of Christ's body. And that is incorruptible, glorious, powerful, and spiritual, and heavenly. Sa 1 Corinthians 15:45 to 49. Ang atong lawas mga kaigsuonan, ang atong lawas, ang atong kinatibuk-ang kalag, so bind by faith ngadto sa kamatayon ni Kristo. Ang ato pong paglaom sa tuang lawas o kalag, kinatibuk-ang kalag, gibugkos na usab ngadto sa pagkabanhaw ni Kristo. Mabasa na sa Roma kapitulo 6, 3 o 4, namatay ta kauban kang Kristo, gilubong ta kauban kang Kristo, nabanhaw po ta kauban kang Kristo. So, dili na kita ang nagkinabuhi sa tong lawas, sa tong kaugalingon, kundi si Kristo na ang nagkinabuhi kanato. So, pinaagi ni anak mga kaigsuonan, ang uban mingon nga sa unsa nga paagi ko nga nakaambit ko sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Simple lang, by faith, pinagi sa imong pagpabautismo. Pagdawat ni Kristo ang personal manluluwas o sa pagpabautismo. Diha na bind ka, nabugkos ka ngadto sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Ang nakoy gusto balikan gamay kani Pastor ang gisgutan ka na may tungod nga kining resurrection nagtudlo kini about Jesus Christ. Karon nga panahon mga igsoon mo ning kinahanglan atong tun-an kining ginatawag nga pagkabanhaw tungod kay tinuod nag-exist kani adto ang mga tao nga dili sila moto may tungod sa pagkabanhaw. Og karon nga panahon bisan karon nga panahon mga kaigsoon adunay mga instances nga ang tao moabot ni ana nga nauna nga walay pagkabanhaw. Usa ka paagi sa adversary sa kaaway nga dili ta makapaduol or dili ta maduol kang Jesus Christ. Dili nato siya mailhan mga kaigsuonan. So sometimes ang overthinking sa mga batanon karon too much ba nga even the science gamiton nila nga masalaag sila, makalimot sila may tungod sa power nga gi-offer ni Jesus Christ even sa resurrection. Kaya gitawag nila dualism. Nag-exist na karon. Oh. Natuo sila nga lahi ang lawas, Lahi pod ang spirit. lahi pod ang soul. Oo. So, pero sa Genesis chapter 2 verse 7, ang lawas giumol gikan sa abog, gihupag gininhawa, nahimong kalag. Sa to pa, the soul is the total personality being of the person. Amen. Mo ni kalag mga kaigsuonan. Mabita kini si Brother Jomar, tanaw rin si Brother Jomar. Kalag man ni siya. Kalag nga may Oh, kinabuhi. kalag nga wala pa pong ikalag na patay mo. Ganun. Wala pa pong Living soul. Nalay Ang kalag- living soul. Ha? Nailay yung living soul. Pero wala yung tawag kalag na. Oh, Dili okay. pa living. Ang kalag manggod resulta na siya sa pag-combine sa dust nga gipurmang lawas In this- o sa breath of life Amen. ngadto sa ato ang lawas. So nahimong kalag ang ato ang pagkamao. From the Hebrew word ruach. The ruach is spirit. Nipish sa Hebrew. Nipish meaning to say complete persona, being of the sa tao. So, asa na yun? Ala, naasi Tanpulano. Hindi ka batay, mayroon nayang patayang lawas. Hindi naman mayroon nga si Tanpulano na kay katong si Tanpulano, mauto ang kalag. Pagkamatay na niya, so, kabalo naman taga, sumala pa sa Ecclesiastes, mubalik ang espiritu gininhawa nga to sa kamot sa Ginoo, ang lawas mubalik kato sa abog. So katong lawas mo nag pas imong buhok bitaw ni Jomar. Buhi man siya, di ba? O yung ng putlon, ma-separate na siya sa life. Yung na ilabay sa yuta, nothing. Wala na siya. O nothing to siya. Kasi bako lang, imong bukton, maputol. Nawag ibang mga tao, disgrasya, maputol ang bukton. O, pagkaputol silang bukton, so ang ilahang bukton, na-detach from the life. Yeah. So, ilabay dito, ilubong, malata. Wala na to siya, nothing na to siya. Ang ato pong lawas mo sa kinatibukan po, ma-detach sa life,
Dili kay buhok lang na-detach, dili kay bukto lang ang na-detach. Ang tibuok lang yung kining tibuok lawas may ma-detach sa life, ilubong nimo nothing. 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 Pero, mga kaigsunan, ang kalag, the soul, ang kinatibukan, mubango na sa pagbalik ni Kristo. Kaya nga naman, ibalik man niya ang kininhawa Amen. ngadto sa abog. Amen. So, magtagbo na po ang abog ug ang gininhawa. So, mubango na po ang pagkamao sa usa ka tawo. Kaya bitaw sa na mamatay, no? Mag-isgot kadali gamay ha. Na mamatay. Ya, wala, istoryahon na nila. Mura kang nakikistorya, kamot nga naputol gikan si muhang lawas. Nagilubong. Mura kang nakikistorya ka ng, ko sa akong anak sa anak akong magulangan, si E.L. Israel, bigyan po yung ngalan na. First time to niyang hingukuan. Katiran. O, ginilakatiran ba? Di niya ipalabay, kay part na to siyang body. Di niya, sinisilhig man to. Di siya musukot kay yung gunitan kay yung taguan kay part ni siyang body. I love this, mato pa niya, I love this kay part ni sa kong body. Di naman na, although part na si mong body, pero na-detach siya si mong body. So wala na siya, pwede na to siyang ilabay, ilubong na siya. So the same with our body, kung ma-detach na sa life, wala na po ni siya. So, karon nga naa pa siyang, nag-connect pa siya sa sa life, ato ni siyang atiman na itong lawas, pero kung ma-detach na niya sa life, wala na. So, kanang gingon ninyo kalag, nga naay kabuot, bisan pagwa na ang lawas, dili na tinuod. Kay, ang dunay kabuot, ang kinatibuk ang combination sa breath of life o sa body, nga gikan sa abog. Katong spirit po nga nisulod po sa imuha nga spirit from the Hebrew word ruach, meaning hangin, sa Greek word nga pneuma, meaning hangin gihapon. Kato nga hangin nga ato pa breath of life, wala po to siya buot. Ang naay buot mga kaigsunan, katong, kaya siyempre, doon naman tayo mga spare parts, mga components sa to ang brain, sa tong heart, tanan. Pag masudlan to siya hangin, mo function ato ang brain. So doon na natay buot. Ang doon ay buot, si Israel Villaver. May doon ay buot. Pag ma-detach na ang body ni Israel Villaver gikan sa breath of life, ang breath of life wala to'y kabuot, ang body po wala to'y kabuot. So magbulag silang pareho walay kabuot. So yun na lang mga pinangga kung magkiksunan. Now let's continue. Yeah. Kining imong illustration karon pastor. Actually mo ning giisgutan ni San Pablo nga misteryo diha sa katuyang pagmensahe. Sa 1 Corinthians 15 verse 51 ato basaw nagingon din Behold, I tell you a mystery. Usa ka misteryo. We shall not all sleep. Dili tanan mamatay, but we shall all be changed. Mabago ang tanan. So, usa sa process, part sa process din yung mga igsoon sa kinabuhi. Mystery jud kayo ning kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato mga igsoon. Labi na gyud ang resurrection nga gi-offer niya sa matag usa kanato. So, depende ni sa tuaron kung asa tani paingon mga kaigsuonan kanos man ni mahitabo kining ginatawag nga resurrection. Before determining the time of the resurrection and what will happen to our bodies at that time, kung sa may tabo sa atong lawas, si San Pablo nagpadayag ni ining ginatawag nga flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kining lawas, carnal, and also the blood, dili makasulod sa langit. So, Ato na makombine, Brother Jomar, no? Kaya dire po sa Pikas, labihan na nato ganun na pag-explain. Nga doon ay baptism for the dead. Okay. Lagi ko no, dito sa langit, ang unod og dugo, dili makasulod. So sa to pa, we'll all be there in heaven with flesh, without blood. Kanang mura raglikon sa O, bro, ka ng spirit nga. naganana So, sa syempre, as what I have told you, ang spirit, wala to'y buot. Pagbati, wala tanan. Ang spirit sa tao, ang gininhawa, wala. Ang doon ay pagbati katong combination sa duha. So, doon na gihapon tayo unod nga mosulod sa langit mga kigsunan. Pero ang pag-ingon ni San Pablo, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Katong flesh and blood iyang gimin, katotong carnal with corruption. Ang iyang buti pasabot. Nga carnal with corruption, iya ba ang gi-explain din na nga from corruption to incorruption, from mortality to immortality. So meaning to say, iyang gi-contrast ang kingdom nga mao ang immortal. Amen. Versus sa flesh and blood nga mortal. Iyang gi-contrast ang flesh and blood nga with corruption
o ang kingdom nga without corruption. Yeah. Giklaro po ni Paul sa Galacia 5 kapitulo 19:20 nga ang flesh and blood nagrepresent og bahaghak, pangabugho, inom-inom, hubog-hubog, pagpatay tao, pagsimbag Diyos-Diyos. So mga kaluyahon sa tao, ang mga corruptible things nga naa sa tao, dili makaparoon sigarian sa mga langit. So kung naa ka na nga batasan, di ka kaparoon sigarian sa mga langit. Pero bisan pag wala ka na nga batasan, pero naa pataay ni nga unod karon nga with corruption, kini nga tong unod karon nga kagiron, di ni makasulod sa langit. Ilista ni siya lawas nga di na madunotod. Tinod. In a wink of an eye. Amen. No? So sa lang kapag pamilok, makasulod na dito. Kanang gingon nga baptism for the dead. Actually mga kaigsunan, kung atong basahon kay base malibog atong mga kaigsunan nga na-mention man rin ang baptism for the dead, no? Mga kaigsunan. So unsa maibot pasabot ni ining baptism for the dead. So niya mga kaigsunan ato ni siyang asa na makita. 1 Corinthians 15:29. Else what shall they do which are baptized for the dead? Ibautismuhan para sa mga patay. If the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? So, ang buti pasabot ni mga kaigsunan, dunay interpretation ini nga referring sa decision sa uban nga magpabautismo sila kay tungod they want to be reunited with the dead nga dunay mga paglaom. Amen. Panalitan. Ako, katong example dunay nag-revelation si Marcos Tagong. Wala ko nganlan. Dato sila, negosyante siya. Unya, di sila magpabautismo. Kasabot na sa kamatuoran, Brother Jumar. Pero di sila magpabautismo. Kay baptist man to sila. Kung di mo magpabautismo, kasabot na magkabos kamatuoran siya, amo mo kung anak pastor, the only daughter na mo, namatay at 2 years old. Namatay siya nga baptist me. Dili nila Oo. ikita to. Unya, og magpabautismo Miss Adventist, di magkita akong anak. Sila. So ako siyang giingnan nga, kabalo baka sa Biblia nga, ang mga bata tag-iya sigarian sa mga langit. So sa ato pa, sa mga bata nga parehas nila nga, wapay saktong kabuot. Makatoliko man sila, ma-Muslim sila, ma-Islam sila, ma-Buddhist sila, ilahan na ang giharian sa mga langit. Amen. So katong imong anak nga namatay na, sigurado tong tag-iya sa langit. Ang problema karon kamong magtiayon. Kabalo ka nitabo, they decided for baptism for the dead. Mao ba? Oh. So, matul pa ni San Pablo kung ang atong pagbautismo para sa mga patay, wala ta na pabautismo for the behalf sa patay. Yeah. Kay sa mga kanang sana Jesus Christ sana Latter-day. days of the latter day saints, something like. Jesus Christ of the Latter-day Saints. Oh, Jesus Christ of of the latter day saints. Kana magod sila. Kani nga verse, ilang bot pasabot. Magpabautismo sila in behalf sa patay. So gumito nila. Oh, ang apo, kini nga apo, Nauna na. nabautismo na ni. Oh. Ya wala ni bautismo diri. Say magpabautismo para ani nila. So 1 2 3 4. Ayang lolo, yang lola, yang Kaupat siya bautismo. kalima siya apil sa kaugalingon. Kalima siya ituslog. Ah, okay. Oh, Kalima kini yun. para ni kang tanpulano tuslog. Kani kang kuan po ni tuslog. Kani kang dili naman na mao di wala maging San Pablo nga ang inyong In pagpabautismo behalf. para sa patay. No. Inyong pabautismo in behalf sa patay. Dili na may pasabot ni San Pablo. Ang pasabot ni San Pablo, walay pulos ang inyong pagpabautismo para sa patay. Kaya nga naman, daghan pagkasabot man gud sa mga katawhan kaniadto sa mga taga-Korinto nga katuloy mga nangamatay diha kang Kristo na dito sila paglaom. So gusto po kong magpabautismo para sila ha. I want to be reunited with them. Yeah. Gusto ko magkig-uban nila. So, moto giyon ni San Pablo, walay pulos. Kung di mo motuo nga si Kristo na banhaw, walay pulos sa inyong pagpabautismo para sa patay. Mahimong kawang. Mm. This flesh and blood, mga kaigsonan, nga ginagamit ni San Pablo, nagtulo, katong mention mo gana sa Ephesians 6 verse 12, nga ang atong kaaway dili mo ang dugo ug ang lawas ug ang dugo, referring to the person, imong kauban, imong silingan. And Paul is drawing a parallel here in inhabitants of the earth.
the corruption, inhabitants of heaven, is in corruption. Here we have a body that decays, and therefore we cannot take it to heaven. Kini nga lawas mga kaigsoon karon nga madunoton, dili ni madala or dili ni mao ang muadto sa langit mga kaigsoon kung tungod kay adunay pagkabag-o nining tanan. Yeah. Flesh and blood, duhay butang. Mhm. Usbon ako. Duha ang but pasabot. Flesh and blood, sa imong sinful nature. Yeah. Sa imong pagkamakasasala. Mm. Mao tong Galatia 5:19-20. Mm. Mao to imong sinful nature. O kani imong lawas nga madunoton, flesh and blood gyapon nga physical, Mhm. muna ikaduha. Nga di makasulod sa langit, kay ang makasulod sa langit, kato lang glorified body. Glorified body, sumala sa Pilipos 3:20. Mhm. Nga dunay glorified body. Ang glorified body katong lawas nga dili na madunot. So ang atong lawas nga madunoton kini nga lawas nga di na madunoton di ni kasulod sa langit. Makaadto tag langit sa bag-o na nga lawas ug unod ang Amen. ato isulog. Amen. So kato pong sa ato pong nature, sinful nature po nato sa itong pagkamakasasala, dapat mawala po to. Dapat ilista to siya pagkamatarong. Kaya dili po ta makaambit sa wink o baday nga transformation of the physical body kung wala ta naka-experience of spiritual transformation. Nakuha niyo yung point? So mag-una usa ang ato ang spiritual transformation bago ta maging sigurado sa physical transformation. Amen. Okay? Thank you. For those who sleep in Jesus, it will feel as if only an instant has passed. Katong nangatog o tong namatay diya kan Jesus Christ mga igsoon, ilang una-una ang ilang pamina mga kaigsoonan, pila lang yun ka, gamay ra gyud kay nga panahon nga natulog sila ang milabay. A second ago, they felt the chill of death. Now they are already seeing Jesus coming. So ingana ra kadali mga kaigsuonan ang mga magakahitabo. Mao bitong pamalandongon nato sa matag karon ug unya nga kining kinabuhi ang mga igsoon. Gusto ta makigmeet sa atong mga friends and families and relatives, atong mga loved ones ni anang resurrection nga gi-prepare sa Ginoo kanato. So niining panahon ng mga igsoon dili tanyo maglangay ato ang pamalandongan pag-ayo. Ang paggunit ni ining resurrection, meaning mubalik ta kang Jesus Christ. Atong mubalik kita kang Jesus Christ mga igsoon. Dinhi sa Ellen White, the Faith I Live by June 23, nag-ingon dinhi, the resurrection of Jesus was a sample of the final resurrection of all sleep in Him. Mao ni ang katapusan or mao ning ehemplo, example mga igsoon sa pagkabanhaw. The risen body of the Savior, His deportment, the accent of His speech, were all familiar to His followers. In like manner, will those who sleep in Jesus rise again, we shall know of our friends, even as the disciples knew Jesus. Though they may have been deformed, diseased, or disfigured in this mortal life, taliwan sila mga kaigsuunan, yet in their resurrected and glorified body, their individual identity will be perfectly preserved. Magapabilin mga kaigsunan ang ilang ngalan, mo nang gi-mention ni Isaiah, nga even the names mag-remain. So meaning, even the character mga kaigsuonan nga ilang na-build sa spiritually, sa buhi pa sila, dili to mausab, magpabilin to, and we shall recognize in the face radiant with the light shining from the face of Jesus, the lineaments of those we love. So, ang tanan, pastor, ang tanan makaangkon sa resurrection. Ang ato karon ang resurrection nga gi-prepare sa Ginoo nga ma-meet na ta siya sa second coming. Bantay mo wink o banay, Brother Jomar. But sabot, there is no space of remembrance in between sa last breath of life nimo toward the resurrection. Tanto like 10 years, 20 years, 100 years, there is no more space of memory. Wala na. Dito ra taman atong last breath of your life. Yeah. Nga matod pa sa mga psychologists, mag-function pa rin imong brain og 9 minutes or 9 seconds. So diba pagkaundang sa gininhawa, ang pitik tanan, pulso tanan, heart, maghiha pa kag 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang madunggan sa namatay mga higala, wah, ano gidian ko nimo kada kasab-an bitaw. Mhm. Di magkasabot nga di ko nimo biyaan. So gikasab-an. So mo to yung last na madunggan. Yeah. Mo na nga kamo do namin mga palanggas kinabuhi nga nabugtuan na sila. Ay, yung kasabi, oy, luoy pod. Makadungog pa na sila na Brother Jomar. Instead, dapat maghatag sila promise na, magkita sila, no? Oh, dapat hunghungan na lang nga. See you in the resurrection morning. O ka mangantag kuan kanang sa may kantahon in a little while. O kaha kanang mga paglaom nga mga awit, no? Amen. Para doon na sa 9 seconds nga mo to yung last nga madunggan. Although di ko to niya ma-bring dito gyud sa kamatayon kay dito ra man pud taman pagkahurot sa 9 seconds kon kana kontinuod ha kay mo gyud ta kasulay kamatay pod. Iya ra man na sa mga kuan nag-analyze ana nga napay 9 seconds nga mabuhi ang brain makadungog pa. So kung tinuod man galing na, so dito ra pud taman paghurot sa 9 seconds wala na siya ma-remember. Pagka 10 seconds sa Christ second coming na. Praise God. No? Grabe ka nindot. Oo. Grabe ka nindot. Pagka 10, maghihap lang na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wag tan. Pag 10 anak, Christ second coming na iya makitan. Bubuka na yung mata. Pero katong between sa 9 ug 10, it might be 10 years, 20 years, Dugay kayo, 30 years. Wala ta kabalog pila ka tuig. Pero para sa namatay, uwi ko ba na lang, Christ second coming na. Now, kanaha mo na yung senaryo. Karon, sa dayon ni mong kamatay, nag-uol ka kang cellphone, wa ni mo mapalong. Kulbaan. Oh, 9 seconds, lang cellphone, wala ko mapalong. Open to nila, makita nila. Sabi na si mong asawa, sa imong bana. Di ba? Sila. O, imagine na ninyo, ha? Oh, na 1, 2, pasti na rin, joke kami himo, 3, Hindi na kaliho. 4, hindi ako kalihok, 5, 6, ang cellphone, mapapalong, nag-on ang cellphone, 7, 8, 9, wag tang, pagka 10, asa akong cellphone niya, wala na. 1,000 years, 1,000 years na ang nilabay. Dili na ito mao ang resurrection. Ila resurrection morning nga, nas Kristo. Wala asong cellphone. Wala asong cellphone, wala man ang cellphone rin. Kada simbako lang ha, palayo. Pero ready ka sa pagbalik ni Kristo, na-set sa imong mind. Nga after you close your eyes, 9 seconds after, kana kung usmon ko kung tinuod manggaling na, after sa 9 seconds, pagka 10 second, glory be for the second coming of Jesus Christ. Amen. So, mga kaigsunan, para sa mga mamatay, usay mag-overthink ramang ko tayo, nga, wala no, mamatay ko, luoy kay ko sa nan, mamatay, luoy ba ka mamatay ka? Kung itugot yun sino o mamatay ka, kaayo na si Bakulan. Di, paminaw mo. Going back to 2007, 1997, itagalan ko sa doktor og 3 months more to live. Ikaon na ang 1 month sa ospital, nga pagstay dito, ang 2 months sa balay. Ako mga anak kong giinan kay depressed man ko kayo. Nagladula ako mga anak ko. Kung mga langga, kabalo ba mo inyong papa hapit na mamatay? Yun na sila dula. Kagmay ba to mga grade 2, grade 3? Ditando rin sila doon, oh, kabalo nami. Kunya okay ra mo o mamatay inyong papa? Nanando na po sila doon, oh, okay ra po mi. Nalain ko, kung anong kulain na nila, okay ra mo ganun sa mamatay ko. Ko ha? Okay ra mo kung namatay ko. So, di ba, nagsige kagwali ka na magservisyo kag patay, maminaw magyud mi. Matud pa nimo nga walay problema mamatay diha sa kamot sa Ginoo. Walay problema mamatay nga nag-alagad sa Ginoo. Kay banhaw hindi balik sa Ginoo. Mo nang okay ra gyud mi pag mamatay ka. Kaya ko pas tila naraman din. So, mga kaigsuonan, ang uban bisan kitang tanagot mga balatian ko dati mga sakit nga mahadlok ta mamatay. Imbis di pa ito tapanahon mamatay, tungkol sa itong stress ng mamatay nilang hinuunta. Di ba? Pero, bisan pag natay mga balatian, pero hapit o kung sa sunod, kung itugot sa Ginoo mamatay, okay na ta, kaya gano'n man, dako tag paglaong, ang iyang kamatayon, o ang iyang pagkabanhaw, garantiya sa tuang pagkamatarong. Ang iyang kamatayon, garantiya sa tuang pagkamatarong, Brother Chumar. Ang iyang pagkabanhaw, garantiya sa tuang paglaom,
ugma damlag sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Kung kana may naasi mo ang pagbati tungod sa happy moments imong life, mutaas pa hinon imong kinabuhi. Mutaas pa hinon imong kinabuhi. Mga kaigsunan, I hope and I believe. The more you believe that Christ died for you on the cross of Calvary, then the righteousness of Christ shall be imputed unto you. When you walk with Christ, human ka gi-impute sa imong sa pagkamatar ni Kristo, you will be imparted every day by the holiness of Jesus Christ. After ka ma-imputed, ma-declare ka niya, ma-charge ka niya matarong, that is imputed, ma-imparted, mabahinan ka siyang pagkabalaan kada adlaw, o magsiga ang paglaom sa imong kasing-kasing diha sa pagkabanhaw ni Kristo, ni ikaw usab someday, mabanhaw, musugat kang Kristo. Kana nga kahimtang mga kaigsunan, maunay magsiga, magkinabuhi sa atong kasing-kasing hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanato. Magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat Ginoong Dios sa mensahe. Salamat sa kadaugan sa sala pinagi sa imong kamatayon sa krus. Salamat sa kadaugan sa pisikal nga kamatayon pinagi sa imong pagkabanhaw gikan sa lubnganan. Salamat sa paglaom. Ang imong pagkabanhaw may garantiya kanamo. Ang among pagtuo, among pagsalig dili kawang, ug kaming tanan makapanunod sa gingharian sa mga langit gumikan kay ikaw magabag-o sa muang makasasalang kinabuhi ngadto sa batarong nga kinabuhi, o magabag-o ka sa mong lawas gikan sa may kamatayon ngadto sa wala nay kamatayon, panahon si muhang pagbalik. Amahan, panalangini ang matag usa kanamo. Ang kini nga mga pulong magsigas among kasing-kasing, maghatag ka na mong kadasig, paglaom hangtod sa kanturan. Ang mga nagtanaw karon panalangini, ang tanang nagtuon sa imong pulong panalangini, ang tanang mga kawani ni istasyon nga na-play kini nga broadcast panalangini usab. Ang TV crew sa LCM Media panalangini, Brother Jomar Akog, ang tanan kanamo, ikaw magauban kanamo Ginoong Dios. Hinaot amahan, imong pasaylon among mga sala aron kaming tanan malipayon nga maglakaw diha kanimo hangtod sa hanturan. Panalangin ang tanang mga sponsors, mga donors nini nga programa. Ayaw po sila kalimti o Dios. Kining tanan mo gitugyan kanimo o gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Maigsoon, nagasalamat sa imong pagpabilin nini nga takna, og salamat kayo sa imong makanunayon nga pagsuporta nini nga buhat. Ikaw makahimo sa pagpadayon sa pag-support nini nga buhat mga kaigsunan. Pinaagi nini atong GCash number nga moang 0909-3633-905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, atong pasalamatan ato ang mga matud pa ni Brother David Hermo Sr. God bless, watching from Valencia City, Bukidnon. O kang Brother Nimrod Pangalo Kanoy. Hello kaninyo. O thanks Pastor and God bless. O si Jessa Sanchez sa Liluan, Cebu, ihey, early bird lagi ni SS Lesson Study. Malarga yung tami o magpagadian. Ano na sa'yo? Yes. Vivian Tulyaw, nag mention siya diri siya mga friends, Janet Wenenberg, si Monticalvo, Alona, and also Sister Alficia Altamira Riandale. Hello kaninyo mga igsoon. Cobra Lawin Granada, happy midweek and God bless. Ang Ginoo sa panalangin kanimo. Naad pa din si Brother Consolador Tumlos. Mayong gabi Pastor V og Brother JS. Murag tagya sa Gaisano da. From Valencia daw ni nag-greeting. Hello kanimo igsoon. And Susan Mayada Santos. Amen and glory to God. Yes, ang himaya gyud tanan sa Ginoo. Napadinhi kang Brother Tommy Iyas. Tama ba? Tommy Iyas? Tom Iyas. Tom din na siya. Good evening ninyo, Pastor. Mayong gabi kanimo ug mayong adlaw sab kanimo igsoon. Hansel Villegas
Castro Tokmo. Good evening, Pastor V and Brad Jomar. Watching from Botong, Quezon. Hello kanimo igsoon. Arnel Mir. Good evening, Pastor. And God Kang bless. May A.J. Wilm, ay, sama ni pag-pronounce ng imuhang kwan. O kang Ma'am Ange Rentosa. Thank you for watching. God bless you. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Si Sir Jasper Porras Villesas also watching from New Zealand. Hello kanimo. Layo ako niya. Oh, where are you? Manglakaw na ta. Mandakaw ni wala ka diri. And many more. Dagan ba din ni mga kagsan? Hindi na makita tanan ang comments, reactions, and also your greetings. But makita na mo ni mga kaigsonan sa among Facebook page. Puhon. Mag-greet lang mo. Salamat kayo. Ang Ginoo magpanalangin ninyo. Mga pinanggan ako mga kaigsonan from diha sa Pagadian, Western Mindanao, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, see you. Ugma puho na nami diha. Oh. Friday sa Tibok Adlaw kay doon na tayo feeding program. So see you there. O sa Tibok Adlaw Sabado. So salamat kay kaninyo magkita tayo tanan. I hope pinakadaghang manambong karong Sabado. Thank you very much. God bless you and more power to you. On God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That we're worth holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on in His day. Press on is coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back.